Hello, hello, what's up, what's up? Bago tayo mag-umpisa, kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At pa-follow na rin po ang ating Facebook page, andyan po sa baba. Pag-usapan natin tong kakatapos lang ng interview sa mga nag-aplikante na gustong maging susunod na ombudsman. Ano? Etong si Remulla, yan. Si Boying Remulla ay na-interview na po, mga kababayan, ano. Panoorin natin tong yung balitang 'to. Tapos na ang panayam ng Judicial and Bar Council sa 17 aplikante sa pagka-ombudsman, kabilang si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Tutol sa aplikasyon ni Remulla si Senadora Amy Marcos dahil plano lang umano ng kalihim na ipakulong si Vice President Sara Duterte bago ang 2028 elections. Nakatutok si Salima. 2028 election, parang ang layo pa. Ang layo pa nun, ha. Ayan. 'Di ba? Sila rin naman talaga yung namumulitika. Ang layo pang election, politika na kaagad yung inaano nila. Hindi nga kayang harapin ni Sara yung mga aligasyon sa kanya, hindi niya kaya sagutin. Paano siya iboboto niyan kung ganyan? Na yung mga aligasyon sa kanya, di niya kayang sagutin. Tapos sasabihin pa ng mga didis, milyon lang ang ninakaw. And so what? Lahat kailangan managot kung sangkot sa mga anomalya yan. Kung magnanakaw ka, managot ka. Kaya nangyarap kasi kay Amy. Masyado niyang kinukonsinte yung mga aligasyon na kay Sara. Siguro, maybe, I don't know. Di natin alam. Basta. Refran. Sumalang na sa public panel interviews ng Judicial and Bar Council ang huling 4 na aplikante para sa bakanteng posisyon ng Ombudsman. Sa huling araw ng mga panayam, pinayagang humarap si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kahit wala pang clearance mula sa Ombudsman dahil sa nakabimbing reklamo ni Senator Amy Marcos. Bunsod ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa ICC. Yung pala yung niya, yung penal na kaso. Dun sa kay Duterte, yung pag-surrender sa ICC na may kasong crimes against humanity. Bakit siya yung sisisihin? Ginawa lang naman niya yung trabaho niya. Kasalanan din ni Duterte bakit siya umalis sa bakit yung Pilipinas umalis sa bilang miyembro ng ICC. Di sana pwede pang ma-apply yung Article 59 na Forum Statute. Di ba? Sasabihin ng mga didis, bakit may Article 59 na Forum Statute? Statute naman sabi nila. Ang tanong, kailan ba final yun sa Supreme Court? In-apply yun, hindi na tayo miyembro. Paano magiging yun? Applicable yun. Ang sabi ng Supreme Court, wala silang sapat na dahilan bakit nila papayagan yan. Wala silang makitang basihan kung bakit nila papayagan ng Article 59 kasi hindi nga tayo miyembro ng ICC. Yung kaso niya yung kaso ni Duterte na i-file yan ng
2017. 2018, nag-submit tayo ng yung pag-aalis natin sa bilang member ng ICC 2018. Naprobahan na ito ng 2019. Kailan hinuli si Digong? Isang taon lang. March 18 yata. Hindi ko lang alam kung kailan. Basta March. Oh. So, ibig sabihin nun, hindi na tayo miyembro nun. Nakasama pa yung ginawa ni Duterte na umalis tayo bilang miyembro ng ICC. Nasa ano naman kasi yan eh. Pag once na i-file yung kaso mo sa ICC na miyembro ka pa, na gugulong at gugulong yun. Gugulong at gugulong. Kahit na matanggal na tayo kasi counted yun sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Tuloy natin. Not yet. That's why I'm still applying for it. I'll be filing a motion so that this will be resolved as soon as possible. Sa mga sagot noon ni Remulla sa ombudsman, hinihiling na niyang mabasura ang reklamo, lalo't ginawa lang daw niya ang kanyang trabaho. It's a time when they ask the Secretary of Justice what his opinion is, if it's the right thing to do. And I said it's the right thing to do. I gave the clearance. That's it. It has a basis in law, in the Republic Act 1951. Tinanong si Remulla sa pananaw niya sa lifestyle checks. Sabi niya, maganda raw na maging kabahagi ang ordinaryong mamamayan sa pag-iimbestiga, lalo't alam nila ang katotohanan sa pamumuhay ng mga taga-gobyerno. Dapat raw kasama rin ang mga kaanak nito. Mas tama yun. Si BBM, in-accept niya na eh. Yung lifestyle check sa mga politiko. Ewan ko na lang sa mga senador. Panigurado tatanggihan eh. Meron yung si Romualdez at si BBM, nag-file sila ng yung panukalang batas. Meron silang file na batas na na bank secrecy law. Bank disclose isa sa publiko nila yung nila, yung mga bank account nila. Ang tanong, si Chisba, si Villanueva, lahat ng mga nasa Senado, mga Kongreso, especially VP Sara, payag ba sila dyan? Panigurado yan eh. Questionin nila yan. Handa rin daw siyang baligtarin ang naunang utos ng kareretiro lang na Ombudsman Samuel Martires patungkol sa limitadong access sa mga salin. Basta lang, with the proper safeguards lang. I-redact yung ibang bagay and commitment not to publish some things which may cause trouble to the people or their families. Pero ngayon pa lang, maghahain na raw ng oposisyon laban kay Remulla si Senator Amy Marcos sa JBC. Hindi wow. May opposition din pala sa JBC. Ngayon ko lang nalaman. There is a very ominous reason clearly for Secretary Boying to become the next ombudsman. Okay. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Bakit ba? Ano bang kinakatakot mo na maging maging ombudsman si Boying eh. Sino ba? Protektado yung mga Duterte ha. Grabe ah. Ang lala ah. Sabot ba? Tuloy natin. At saka sinasabi niya na plano lang nilang ipakulong si Sara 2028 para hindi umabot ang 2028. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara, all the Duterte allies, including myself, perhaps to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game, no bail,
and imprisonment until 2020. So yung mga ginawa ni Sarah, hindi pala plunder yun. Normal case lang. Wala na rin to sa ayos eh. Dapat dito binabatukan na ni BBM to eh. Wala akong matinong maano dyan. Kaya yan yun. Self-proclaimed opposition. Maraming mas magagaling sa yung opposition. Malis ka na dyan, mag-governor ka na lang. Ablay. Ama ka na. Alis na dyan. Wala ka namang gagawin dyan eh. Manggugulo ka lang eh. Pero ano guys, no? Mabalikan natin si Boying. Pag ito talaga nakaupo bilang ombudsman, maraming politikong mawawala dyan eh. Maraming politikong maka-question dyan. Lalo na si Inday Sara. Matagal nang hinahanap ng taong bayan. Hindi pala taong bayan. Hindi tayo pwedeng gumamit ng taong bayan na term. People of the Philippines. Yeah! Ang tagal na nilang gustong ano yan, yung Sal-N ni Inday Sara. Gusto makita. Pero itong si Martires, pilit niya talagang ano, yung iniipit para hindi malaman. No comment. I don't want to comment. Mahalaga at makapangyarihan ang posisyon ng ombudsman. Yung main role niya is to investigate and to prosecute yung mga illegal acts or omissions ng ating mga government officials and employees. Pwede rin siya magpataw ng mga parusa tulad ng suspensyon o pagtangkal sa pwesto, pati na diskwalifikasyon sa paghawak muli ng posisyon sa gobyerno. May termino siyang 7 taon at pwede lamang Tagal. So, maano si BBM ng 2028. So, ibig sabihin, 2030 ito siya mawawala. Pag ito talaga nakapasa sa ano, sa JBC, sa JBC panel, pag siya yung ano, pag qualified na pagpipilian na siya ng ano, automatic to siya eh. Siya yung kukunin dyan eh. Madadali yan. Maraming madadali dyan. Lalo na si Chis Escudero. Ang dami. Congressman na Davao. Si Joel is Lord. Tuloy natin. ang matanggal sa pamamagitan ng impeachment. Bukod kay Remulla, wala ring clearance pa mula sa ombudsman ang kapwa-aplikante na si PCSO Chairperson Felix Reyes. May hanggang huling araw ng deliberasyon ng JBC ang dalawa para magsumite ng kanilang clearance. Ang 16 pang aplikante na sumalang sa JBC panel interviews, lahat pabor sa lifestyle checks. Bukas din sila sa pag-aaral muli sa order patungkol sa salin, basta't may safeguards. Papasok na sa deliberasyon ang JBC kung saan pagsasama-samahin ang resulta ng psych evaluation, written exams, pati na ang bar rankings ng mga aplikante. Kasunod niyan, magbobotohan ng JBC sa kung sino-sino ang papasok sa shortlist, kung saan nga pipili ang Pangulo ng kanyang itatalagang susunod na Ombudsman ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Ang daming ano dyan, pag si Boying Remulla yung maging ombudsman, madaming bitter na naman ng mga DDS, mag-iiyakan na naman yan. Kung saan sa social media yan magkakalat. Tulad kagahapon. In fairness wala sila sa TikTok yung interview ni Bato kay Sara Diskaya. Mangamuti talaga sila sa amin eh. Yung kailan nag-engage yung flood control mo
flood control project nyo. Sabi niya kay Diskaya. 2016 onwards. Naging aso eh. Naging aso si ano eh. Si Bato eh, nanigas eh. Wala sila kagahapon sa TikTok. Ang tahimik nila eh. Adawit yung poon nila eh. Ano kasi mga bobo. Tatang eh. Bulag-bulagin. Kala mo naman talaga kung sino mga matatalino. Hindi naman marunong mag-research. Pakitaan mo ng ebidensyang picture na article mula Inquirer. Sabihin nila, ay, edit yan, fake news yan. Eh, nung pinakitaan namin ng video ng ano, Reporter's Notebook, sasabihin, ay, di totoo yan. Ang bobobo talaga, promise. Ito, tapos sabi ni, ano, dito ni Manang Aimee. Sabi niya, plano lang talaga ni Remulla na tanggalin o ipakulong si Inday Sara pag siya ang nakaupo bilang ombudsman. So ano to? Sinabi mo dito. Daming kaso nakapila Hmm. kay VP Sara, no? Alright? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na So pag may kaso pala siya, hindi siya pwede makulong. Di ba dapat pag may kaso ka, hindi ka pwedeng tumakbo ng presidente? Or pagka, kunyari, makulong ka, pwede ka pa ba tumakbong presidente? Yun di ko alam. Yun ang hindi ko alam. Pero alam, medyo sa tingin ko pwede. Kibuloy nga nakakatakbo eh. Kibuloy nga nakakatakbo senador eh. Biruin mo si Kibuloy. Nasa loob ng kulungan gusto ng recount. Magbilang ka na lang ng tupa dyan. O kaya sa US, papalipad ka na yung dating ano mo, yung dating kaharian mo. Habang nasa labas ka ng piitan, gawin mo na ang lahat ng kaya mong gawin. Ilabas mo yung vibrator ng sanlibutan. Yung doorknob mong diamante. Gamitin mo na lahat ng asset mo. Kala ko ba, ikaw yung son of God, ba't hindi mo iligtas yung, bakit di ka makalabas sa kulungan? Tumagos ka sa mga rehas. Tuloy natin to. kumbaga walang accountability, marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. Alam mo pala ba't mo ako nakakampihan? Ba't takot na takot ka na maupo si Remulla? Di ba? May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. Oh, di ba, Paldo? Sa DepEd naman, may school, yung school na di na yata na ipatayo. Tapos, those student, Nutreban na may amag. Tapos, ang aking kaibigan na libro. Putik na wala akong matututunan dun. Tapos yung pagkain para sa mga bata, may amag na, may uod pa. How sad, Philippines. Oh my God. Charis.
Yung iya ako sa mga programa mo, Pipi. Kamusta na pala yung ano? Yung magnegosyo tada. Yeah. Negosyo tada yan, nyari. Yung libreng sakay. Tapos yung pa-wheelchair. Tapos yung... Oh, may libreng sakay ka pa sa Davao. Yung bagong ano? Bagong bus, wow ha. UK style. Ang tanong, may mga pasahero kaya? Ang balita ko, yung labas yung dinumog ha. Effective pa rin kasi yung 80s bus. Di nakukuha yan sa high-tech. At saka yung ano, gadget nilang laptop. Ay! Dami no. Aldo. Grabe talaga nangyayari dito sa ano. Yung nangyayari dito sa Senate, ano na lang to eh. Scripted na may drama. Mas maganda ng manood ako ng Batang Quiapo eh. Mm. Ano natin? So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Ikaw na rin mismo nagsabi. Oh, may 2028 pa ba? Wala na. Oh. May 2028 pa, wala na. Ang alam ko dyan, either ma-impeach siya or zoom. Lipad siya. Dalawa yan nakatarak sa balikat niya. Impeachment, ICC. Dalawang kutsilyo nga nakatarak. Mamili na lang siya dun. Yung sa ICC, kasama niya papa niya. Sa Pilipinas, kung impeachment, nasa Pinas lang siya. Daman niya pa rin yung init. Kakain lugaw. No special treatment. Maximum believed prison. Aba, mayora ka kagad dun. Di ba? Wala na rin kasi to si Sara eh. Kung iboboto pa yan ng mga mangmang na DDS, ay bobo sila. Tingnan yung pag-iisip niyan ni Sara. Sa tingin niyo, nasa maayos pa ba? Ano meaning ng ICC? Ano meaning ng ICC? Sabi niya, Crimes Against Humanity. Yakang buka. Ito Roy. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition? Chinecheck ko eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam Yan talaga. Ito naman talaga yan eh. Ikaw na rin mismo nagsabi ah. Kung di man siya kung di man siya maano sa impeachment, tad ng kaso haharapin yan. Pagbabanta sa Pangulo. Hindi pag-declare ng salin. Tapos yung ano niya, graft and corruption. Yun yung confidential fund. naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Eh, ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. February 6. Nagpahinga lang kayo saglit. Nag-celebrate lang kayo ng maaga. Pero deep inside si Sarah, kabado pa rin. Depressed, stress, may anxiety,
Hmm. Ano na? Tignan nyo, oh. Pag bumibisita na ng iba't ibang bansa, hindi na maayos. Wala naligo. Wala make-up. Wala suklay. Bantot. Tuloy. Pero ma'am, kasi may mga sinasabi rin na pag hindi nag-impeachment trial, that would deprive the Vice President of her opportunity to defend herself dun sa mga allegations. And Naku, asa pa kayo dyan, di marunong magsalita yan. 16 lawyers niya nga eh. Dami na nun ah. Ano sagot? Dismissal. 16 na utak yung ginamit pero ang sagot dismissal. Asan ang ano? Asan ang explanation? Nataba ng utak na nakuha ng ano eh. Lawyer. And sabi din naman niya, handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Ulul. Walang ganon. Dito yun. Bloodbath na yun para sa mga senador niya. Kasi pag nag-umpisa yung impeachment na yan, damay-damay sila dyan. Damay-damay sila dyan. Lalo niya si Bongo. Tapos nung nagdesisyon yung ano, nagdesisyon yung Supreme Court. Ay hindi, wala pang desisyon. Yung nagro-rolling pa lang yung impeachment. Sabi niya, I want a bloodbath. Meanwhile, pumunta ng Supreme Court o nagpasa ng ano, DOR. Tik na yan. Tapos nagmamayabang ulit. Nagmayabang. Nung pinasa na, pinasa na yung impeachment article sa ano, Supreme Court. Nagdesisyon yung Supreme Court. Unconstitution. Sabi. Nagmayabang ulit. I really want a bloodbath. Yung Congress, nagpasa ng motion for reconsideration. TOR once again. Si Torino pa ka na lagi. Nagong aso eh. Tapos, hindi ko alam kung may resulta na yung ano sa Supreme Court, kung meron ng result yung meron na silang decision. Wala pa akong balita eh. Kasi ang alam ko 15 days lang yun, sobra-sobra na. Ituloy natin. Ang sa akin naman, walang kinalaman sa pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Para sa Ang tanong, nasunod ba? Ultimo Supreme Court nga eh, sumablay eh. Sabi hindi daw dumaan sa plenaryo. Kaya ang desisyon nila unconstitutional. Bakit merong boto? Diba? Bakit nagkaroon ng botohan? Nagkaroon ng maraming pirmahan? Hindi ba dumaan ang plenaryo yun? Saka sabi, nalabag yung 1-year bar rule. Ganito kasi yan. Sinabi nila, 4, di ba? 4. 4 yung nahain na impeachment. Isa lang naman yung nag-ano dun eh. Isa lang naman yung nag-proceed dun eh. Bale, 4 yung inain nilang impeachment. Parang ano yan. Nangutang ka sa bangko. Utang ka sa bangko. Sa BDO, BPI, Union Bank, at saka sa China Bank.
Etong tatlong to, apat na to nangutang ka. Nag-apply ka para mangutang. Etong tatlong to, nag-approve sila sa'yo ng 10,000. Di ba? Tapos itong China Bank na to, nag-approve sa'yo ng 15,000. So anong kukunin mo dun? Siyempre, kakancel mo yung tatlo. Kukunin mo ang 15,000. Ganun lang yun. Nakatanga eh. Parang ganun yung nangyari dun. Kinuha lang nila yung may laman na impeachment. Isa lang yung nag-proceed. Hindi nalabag yung 1-year bar rule. Kaya sa motion for reconsideration, ang sabi ng doon, mali yung nabasa nyo. Mali yung binasa nila. Tapos nagbase yung Supreme Court sa ABS-CBN. What the hell? Kailan naging batas yung ABS-CBN gumawa ng batas. Grabe. Pero okay lang naman. Meron pa naman February 6. Pwede naman maulit yan eh. Pwedeng ulitin ipasa yan. Meron naman katawaan yung mga Congress dun. Di naman sila mga boring dun eh. May laruan naman sila dun sa Congress eh. Andun naman yung anak ni Marcoleta eh. Yung Bonjing. Sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Kasi, 4 na complaint. Bakit inupuan yung 3? Oo, di ba? Bakit inupuan yung 3? Siyempre nga, inaano nila kung ano yung malaman. So, ibig sabihin, pagka nag-proceed yung isang complaint, rekta na. Ang tanong, tatanggapin nyo ba? At saka yung forthwith na yun, hindi naman ano yun eh. Kaagad-agad yung meaning yan. 4 months yan. Diba, Chase? Unconstitutional na kaagad yan. Senate Judge, si Bato, nag-motion to dismiss. Unconstitutional. Ang galing. Ang lupit. Ang tindi mo eh, no? Ha? Lakas mo. Pwede kitang kotoon. Ano nga? Tapos magtututuro ngayon. Hindi naman yata tama yun. Ma'am, yun ba yung practical way out of this? Na yun, makita na invalid siya. I'm not really looking for a way out because like I said, there will be no way out. Accountability will remain and Ikaw nga yung umaayaw eh. Sa accountability. Depensa pa, depensa. responsibility will have to be assigned. If there's any malfeasance, misfeasance, nonfeasance, if there's any criminal act involved, certainly COA, the Supreme Court, the DOJ will get to the bottom of it. Hindi nga talaga aabot si Sara dyan. Biruin mo, 2026. Hindi pa pumapasok. Pero pa siya 3 taon pa kay paglaban niya sa na administrasyon. Meron pa siyang 3 taon para itago yung mga lihim niya. Kasi pag naubaran niya, pati DDS, mangangayaw dyan. Sa ngayon, bobo pa yung mga DDS. Pag yan naubaran si Sara, ewan ko lang. Takot na takot silang mahubaran si Sara. Pag naubaran yan, tapos. Finish. Wala na. Nga na. Balik Davao na yung power nila. Doon na lang kasi kayo magnegosyo. Tama nyo yung mga Chinese. Republic of Davao, Province of China. Doon na kami damay dyan sa Metro Manila.
Isa lang kayo pinahawak ng kapangyarihan, gusto nyo kayo na lagi, edi meow. Lalanin nyo si Diskaya, tao nyo yan. Hindi pinamigay sa akin yung sa sasakyan, tinago. Grabe ah. Can we clarify, Sen? Do you think there's no numbers to convict the Vice President as we speak of the composition, whether sa 19th or 20th Congress? Well, I've loosely said that walang numero. Pero ang realidad, kapag impeachment, it stands and dies on the basis of evidence, clearly. So I can't make such a roughshod statement, given that the reality is no evidence has been presented at all so far. So ma'am, close ka kay VP Sara. Never ba siya na nag-request na hanapan ng solution? Ay nako, abogado yun. Hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako. Bugadong mangmang. Bugadong walang alam. Ang bugado sa rekto. Ano pa? TikTok na lang siya. Ano na lang siya. Travel vlog. You are my love. My dream. Never kayo nag-usap privately. Hindi nga, ako nga inaawat eh. Ay, magdahan-dahan ka, mag-judge ko dyan. Weh. Di nga. Scripted. Drama. Uy. So, paano guys, dito na lang puputulin. Maraming salamat. Kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. Follow na rin po ang ating Facebook page, Solidong Taga Norte. At maraming salamat and goodbye. You didn't have to cut me off.